Hi, so for today we are going to talk about inverse of function. So sa inverse of function, iba-iba yung klase ng function na pwede nating ma-encounter. Pwede tayo magkaroon ng linear function, pwede tayo maka-encounter ng function na may cube root, pwede ring rational function. So ayan. So per function, magbibigay tayo ng dalawang example, tapos ayan. By the way, ang inverse of function, ganito yung itsura niya. Wait. F inverse of x. Ayan, ganyan yung itsura niya. Okay. So, ayan. Dito na muna tayo sa first example. We have here f of x is equal to 2x minus 3. Paano natin malalaman na linear function siya? Kapag ganito yung itsura, okay? Para siyang y is equal to mx plus b. Para siyang ganyan, okay? Linear function. Kapag nagso-solve tayo ng mga inverse of function, ang unang-unang step na gagawin natin is to switch yung function sa y. So y is equal to 2x minus 3. The second step na gagawin natin is to interchange yung variables ng x pati ng y. So ito magiging x, tapos ito magiging y. So ayan na. Ang next natin gagawin is to solve y in terms of x. So, ibig sabihin, iiwanan natin dito si y sa right side. So, dyan lang si 2y. Tapos, ililipat natin si negative 3 doon sa kabila. So, that would become positive 3. So, x plus 3 is equal to 2y. Pang-apat na step is to divide both sides of the equation by coefficient ng y para lang makancel yung value. Tapos, ayan. So, you'll be left with, you'll be left with x plus 3 over 2 is equal to y. Pero since naka-inverse nga tayo ng function, babaguhin natin si y, gagawin natin f inverse of x. So, ayan na yung final answer natin. That is for linear function. Dito tayo sa example number 2. We have here f of x is equal to x plus 4. Kung mapapansin natin, mukha pa rin siyang linear function. Kasi linear function pa rin naman to. So, ayan. So, for our first step, ulit, papalitan natin yung function natin with y, tapos kopyahin natin yung nasa right side. Second step, i-interchange natin yung mga variables. So, nandito na si x, tapos si y is nandito na. Pangatlong step is to solve y in terms of x. So, iwan natin si y sa kabila, tapos lipat natin si positive 4 sa kabila, magiging x minus 4. Okay? Then, next is to divide both sides ng equation by coefficient ng y. Pero since 1 naman na siya and yan pa rin yung sagot, hindi mo na kailangan mag-divide. Ibig sabihin, yung sagot mo na is x minus 4 is equal to f inverse of x. So, ayan na yung final answer natin. Ayan, ganyan na siya. Tayo sa cube root na function. So, lagay lang natin dito yung cube root na function. So, ayan siya. So, for our first example, we have here f of x is equal to the cube root of x plus 4. So, as usual, ang gagawin una natin is to change yung f of x or yung function natin with y, and then kopyahin lang natin yung nasa right side. Next is to switch yung variables na x pati y. So, this would become x. And then, this would become y. Okay. So, for our third step, ang gagawin na natin is to extract yung cube root. So, ito. Kopyahin ko lang muna. So, ayan. Next natin gagawin is to raise both sides ng equation by power of 3. So, ito makakancel to. And then, makakancel din to.
leaving us with x cubed is equal to 4, is equal to y plus 4. Okay? So, nakarating na tayo sa part na to. Ang next na natin gagawin is to solve y in terms of x. Ibig sabihin, ang gagawin na natin is iiwan natin si y sa right side and then ililipat natin si positive 4 sa kabila. So, magiging x cubed minus 4. Tapos, since tapos na tayo, pwede na natin siyang isulat as inverse of x. So, ayan siya. Ayan yung sagot natin. That's for number 1 ng cube root na type ng equation. Let's have here number 2. We have here f of x is equal to 3 minus 4x cubed. So, ang una natin ulit, step is to switch yung f of x by y. So, re-retain lang natin yung nasa right side. Tapos, yung pangalawang step is i-interchange natin or pagbabalik rin natin yung variables. So, ayan siya. Wala pala to. Ayan. So, 4y3. Next is to, since hindi pa naka-isolate si y, lipat muna natin si positive 3 sa kabila para pwede nating ma-extract yung cube root. So, ayan na siya. Once na nandito na tayo sa part na to, pwede na natin siyang divide muna. Divide both sides of the equation by coefficient ng y. So, para lang matanggal yung negative. So, y raised to the power of 3 is equal to x minus 3 over negative 4. Since dito, pwede na natin i-extract yung cube root. Ang gagawin na natin is, ito. Ayan. Para lang ma-cancel to. So, since na-cancel na sila, ito na yun. X minus 3 over negative 4 is equal to y. Since tapos na tayo, tapos na yung steps natin, dito na tayo sa 4, kung saan ipapalitan na natin yung y by inverse of x is equal to cube root of x minus 3 over negative 4. So, ayan na yung sagot mo. Okay, wait lang. So, pag nakaka-encounter pala tayo ng cube root, hindi sa lahat ng pagkakataon na wala tayong coefficient or like 1 lang. Kaya sabi ko na divide nyo muna both sides bago kayo mag-extract ng square root. Kasi wala lang din yung pag-extract nyo ng cube root ng cube root kung meron pa rin kayong coefficient. So, may error kayo doon. Tapos, wag nyo rin kakalimutan palitan yung y nyo with f inverse of x. So, next, dito, we'll have rational functions. Ayan. Rational functions naman tayo. So, let's have this as an example. Number 1 is f of x is equal to 4x plus 2 over 5. So, same pa rin yung step na gagawin natin. May madadagdag lang mamaya. So, papalitan natin, first step, papalitan natin si f of x ng y. Tapos, copyhin lang natin yung nasa right side ng function, ng equation natin. So, ayan. Second step is, pagpapalitin natin yung variables na x pati y. So, ayan. Okay. Next is to multiply na. Sa pag-multiply, pwede nyo i-directly multiply ito. Pero sa mga nalilito, pwede nyo rin naman siyang lagyan ng denominator ng 1 tapos cross-multiply. Pwede rin naman yun. Pero para mabilis, dito na lang tayo sa i-multiply ito. Kasi 1 lang din naman yung magiging sagot sa kabila eh. So, next is to solve y in terms of x.
So, i-cross multiply nga lang natin. 5 times x is 5x is equal to 4y plus 2. Okay, bakit 4y plus 2 pa rin? Kasi may 1 dito, tapos ini-cross multiply natin. Yun pa rin naman yung sagot. Okay. So, ayan na siya. Tapos, isosolve na natin si y. Lipat na lang, i-retain lang natin si y dyan. So, 4y. Tapos, lipat natin si positive 2 sa kabila. Magiging negative 2. Dividing both sides of the equation by positive 4. Makakancel si 4. Leaving us with y is equal to 5x minus 2 over 4. Okay, hindi na to i-simplify kasi considered as 1 na siya. Okay, so ayan. So since patapos na tayo, papalitan na lang natin si y ng inverse ng function. Ayan. So 5x minus 2 over 4. So ito na yung final answer natin. Okay, this is step 5. Next, let's have our last example. We have here f of x is equal to 2x plus 1 over 3x minus 4. Same step, papalitan lang natin yung f of x natin with y, tapos i-retain natin yun nasa right side ng equation or ng function. Next, pag-i-interchange natin yung variables. So, magiging x is equal to 2y plus 1 over 3y minus 4. Okay, so next na natin gagawin is to cross multiply. Pero since meron tayong denominator ng 1, at yun pa rin naman yung sagot ng numerator, ito na lang papag-multiply natin. Okay, so this would be 3xy, tapos negative 4 times x is negative 4x, is equal to 2y plus 1. Okay, so nakarating na tayo sa part na ganito. Ang next na natin gagawin is to lipat lahat ng y sa isang side lang. Okay, yun yung gagawin natin. So, 3xy, dyan na lang siya. Ito na lang yung lipat natin sa kabila. So, this would become negative 2y. Tapos, yung negative 4x, lipat na lang natin sa kabila, katabi ni plus 1. So, pagdating na sa part na to, pwede na natin siyang i-factor out using common monomial factor. Ilalabas na natin si y, kasi iwan natin si 3x minus 2 is equal to 4x plus 1. Hindi okay na. So, after nito, pwede na natin i-divide both sides ng equation by 3x minus 2. Para lang wala nang katabi si y. So, makakancel na to, leaving us with y is equal to 4x plus 1 over 3x minus 2. So, since wala na tayong gagawin at okay na yon, so, for our fourth step na, pwede na natin paghiwalayin. Pwede na natin palitan ng inverse of function yung y. So, ayan na siya. Is equal to 4x plus 1 over 3x minus 2. Ayan, ganyan na naman inverse. Inverse of function. Huwag niyo lang kakalimutan to. Okay. Kasi baka sabihin, hindi naman nag-inverse kung andito lang din si y. Okay, so ayan na yan.